Tinuruan tayo mag-multiply tulad ng 5 times 6 is equal to 30. 7 times 8 is equal to 56. 9 times 7 is equal to 63. 11 times 15 is equal to 165. Tinuruan din tayo mag-factor. Halimbawa, ang 30, may factor na 1 times 30, 6 times 5, 2 times 15, 2 times 3 times 5. Sa pangalimbawa, ang factor ng 56 ay 1 times 56, 2 times 28, 8 times 7, 2 times 2 times 2 times 7. Paano naman natin kukunin ang factor ng 143? 11,021. Paano naman kung isang napakalaking numero, 24,681,023? Ayon sa ating fundamental theorem of arithmetic, ang mga even positive integer can be written as a product of primes. Ang prime is a positive integer greater than 1 that is only divisible by 1 and itself. Ang ilang mga halimbawa nito ay 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, at infinite number of primes. Para makuha natin ang factor ng 2,431. So, pwede tayong gumamit ng trial division kung saan kailangan i-divide ang 2,431 sa mga prime numbers na 2, 3, 5, 7. Kung susuriin natin ang 2,431, siya ay divisible sa prime na 11. So 11 times 221. At kung titingnan naman natin ang 221, siya ay divisible sa prime na 13. 211 is equal to 13 times 17. Kaya ang factor ng 2,431 ay 11 times 13 times 17. Punta naman tayo sa isa pang halimbawa.
factor 11,021. Kung susuriin natin mabuti, ang 11,021 ay divisible sa prime na 103. So, hindi siya ganun kadaling hanapin kasi kung trial division, so isa-isa may mga prime numbers. 11,021 ay 103 times 107. So, ang tanong dyan, mayroon bang ibang paraan para mahanap ang faktor ng 11,021? So, mayroon pang ibang paraan para mapaktor ang 11,021. So, ito ay yung tinatawag na Fermat factorization method. If n is a positive odd integer, then there is a one-to-one correspondence between factorization of n into two positive integer and difference of two squares that equal n. Sa Fermat factorization method, let n add positive integer. So n can be expressed as factor of a and b. Also can be expressed as the difference of two squares. So, ilalet natin s squared tsaka t squared. So, ito expression na yan can also be expressed as a plus b divided by 2 squared minus a minus b divided by 2 squared. Sa Fermat factorization method, n is equal to ab, factor na n, which can be expressed as difference of two squares, s squared minus t squared. So, kailangan natin dito hanapin yung dalawang squares para mahanap natin yung t squared is equal to s squared minus n. So, example, factor 11,021. So, ang n natin dyan ay 11,021. So, kailangan natin kunin yung square root ng n. Square root of 11,021 approximately equal to 104.98. So 103 is less than square root of 11,021, which is less than 105. So itong 105 nito, ito na yung s natin. So, ang s natin ay 105. Substitute. 105 squared minus n, 11,021. So, 11,025 minus 11,021 is 4. So, ang t squared natin is 4. Hanap natin yung t squared na 4. At isa-substitute natin dyan sa difference of two squares. So, 105 squared minus 2 squared, which is 105 minus 2,
times 105 plus 2, which is 103 times 107. So ito na po yung prime factorization ng 11,021 gamit ang Fermat factorization method. Isa pang halimbawa, factor 24,681,023. So ang unang gagawin natin ay kunin natin yung square root of 24,681,023, which is approximately 4,967.99. So ang value ng S natin ay kailangan mas mataas dito, 4,968. So kailangan natin hanapin yung t squared, 4,968 minus 4,000 or 24 million squared 681,023. So 4,968 squared is 24,681,024 minus 24,681,023. So their difference is 1. So substitute to the formula, 4,968 squared minus 1 squared, difference of two squares, 4,968 minus 1 times 4,968 plus 1. This is equal to 4,969 times 4,967. So the factor of 24,681,023 is 4,969 and 4,967. Ang Fermat factorization method ay inefficient method to find the prime factorization of a certain odd integer. Kaya ang medyo mahirap dito yung pagkuha ng S. Kasi yung binigay natin examples ay mga magkakalapit ang kanyang factors. Minsan may mga examples or numero na mahirap gamitan ng Fermat factorization method. So hanggang dito na lamang po tayo at magkita-kita tayo sa susunod na topic sa mathematics.